Nangumusta lang siya sa Davao. So, tinanong niya kung ano status. Sabi ko, okay naman. Yung turnout ng elections shows that they still believe in him. Kasi siya yung tumatakbo na mayor. So, tambak talaga yung kalaban despite of in spite of na ang dami nilang pera na ginamit, yung tinayuan nila yung resources ng DSWD and they claim it as their own resources to as indirect vote buying, but still, you know, the Davaoenos believed in him. Ibig sabihin yan that you cannot really topple down kung ano yung nagawa ng isang tao and trust na nagain niya sa mga Davaoenos. So, luckily, ako, si Duterte din, anak niya, kasama ako doon, nadamay lang ako, kumbaga, so nakuha ko rin yung boto, mostly na nakuha niya. So, yun, I'm so thankful for what's happened in the elections in Davao. Wala ba kayong napag-usapan, Mayor, kung kailan po yung panunumpa ni PRD? Wala pa naman kasi wala, nangumusta lang ako. Yun lang inuna ko, yung health niya o how he's feeling. So, Mayor, ambot, ako nang tao, hindi ako nagtanong. Next time, bukas, tanong ako. I have a question. What did you feel when you first saw your father? Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So we try to insist na 80. So sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been, what? A couple of months, di ba? 3 days. Yeah. So yun. Well, I think at that age, siguro at he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. So yung hindi ko, I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So, you know, during his term, like I said, di naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. And yet you do this to him, di ba? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. A lot of people, sir, wanted to know if the former president is active, naglalakad ba siya, kung may activities ba siyang ginagawa, because a lot also are afraid that with his age, Yeah, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. So, you know, whatever, kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. He's yeah. So, there's a lot of reason for us to be optimistic about that. Yeah. Well, this inside. So, you know, like, yan, kasi kami, mga pamilya, nakikita ninyo naman na pumapasok kami. So, pag nakikita namin kayo, you know, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. It goes inside. Kasi kinukwento namin sa kanya lahat. Thank you, Mayor. Mayor, additional lang po, sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as the new PNP chief? Ano po yung reaksyon niya dito? Wala man. Wala man. Sinabihan namin, pero kala ko nga ano siya, pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga yan. You know, like, kasi, I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But, you know, like, technically, if you talk about the case or you know, like, we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung inakyatan niya. Inalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marbil na it was based on merit. Come on, di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana yun. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I don't know, he's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay na yan sa kanya, PNP niya, tangina siya.
Okay lang. Okay lang, Mayor. No may- one is impressed. Yes, thank you, Mayor. Mayor, okay lang ba may additional mga Ay, question? sorry mga akin, namalikas ko. Ano yung kumama? Mayor, sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang tambayan na dapat iuwi niya si PRD, ano po ang reaksyon niyo rito, Mayor? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung ano niya, reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan niyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang nang 20 niya nga bugas, antod karon puta. Mayor, Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. maraming basis na. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, usa, reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results. Kasi nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Ito mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nitong bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and then he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato niya. Mayor, hindi pinansin ni Pangulong Marcos ang malaking bagsak ng kanyang trust rating. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey bukod sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niyo rito? Yung Pulse Asia is 25%? 35? 25. 35? Well, let me tell you, I've seen the other surveys. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi ng ibang survey, bakit di niya na binanggit? Kasi mas bababa pa siya doon. Mayor, yeah. Yung pagpasok nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na binalitaan nyo sa kanya? Anong reaksyon niya? Meron ba kayong balita? Masaya. Hindi yung mga balita like yung appointment ni Torre, may mga ganun. Wala man, hindi masyado sa ano kay Torre talaga. Hindi sa concern, wala siyang concern kay Torre. Kahit na, Torre talaga irrelevant naman talaga yung tao na yan. Aso lang talaga. Iro ba? Iro. O muna, pag utosan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, everything is negotiated in this administration. It's a very, very clear. Nabakit nyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment kay Vicky Sara? Anong reaksyon? Hindi, wala na. Mostly, pinag-usapan namin Davao man, tapos pamilya, ganun. So nag-mensahe po ba siya na gusto-gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung pinaka-natouch siya during the conversation kanina? Wala man. I mean, di ba, kasi nung una ko lang nakita because, you know, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. Kaya bulad niya, bulo mo, ano ba, you know, we're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So, I know, na sooner or later, he's going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines, but the entire world saw it. There's evidence. Meron ba siyang message sa government na napag-usapan? Wala naman. Wala siyang nagsabi. Wala man. Sa inyo naman, family lang. yung personal nyo naman pananaw, anong tingin nyo nung reaksyon nyo nung nakita nyo talaga si Amy Marcos naririto? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But I mean, you know, it's politics ba? But I can, you know, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but let's not talk about politics kasi hindi tayo magkasama dyan.
Yeah. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre hindi ko alam, controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. Uuwi na raw I yan. just want to correct that in your own perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD home? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Hindi. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. O, hindi totoo kasi wala man niya dala. Pero no, hindi sa ginaano ko siya, inaasar ko sa hindi. Pero kasi kung gano'n yung ginapag-usapan. Hindi, mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but You're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Aimee, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Iba yung politics, iba rin tong ano. You know, like, alam nyo kasi, ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, yan yung, that's how you conquer, you know, a people. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Kaya nagkakagulo tayo. So, we have to remember na lahat tayo Pilipino. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, unsa ba ka, Banyakis ka, unsa. You know, Pilipino tantanan, at the end of the day, we have to help each other. Okay? Alam mo, So, napakaganda ng sinabi mo, no, Mayor, kasi ako bilang isang observer, kasi nalulungkot kapag nakikita mo may division. So once and for all, nandito si Mayor, at least pinapakita niya sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway-away. Kasi ang bottom line, we're here because of Pangulong Duterte. Di ba dahil kinidnap siya? So napakaganda ng mensahe na dapat tayo sumusuporta kay PRRD talaga, hindi tayo nagkakagulo. Kasi yun ang gusto ng mga bangal. Mayor, depende lang sa ba kung yung tubagon. Mayor, sinabi ni Pangulong Marcos na watch me sustain ang 20 pesos na kada kilong bigas. Naniwala po ba kayo na posible ito? you know, things are easier said than done. So kung gawin na rin, mabuti, di okay, sige. Wala, ano ngayon? Will that change what you have done to this country in the past 3 years? Yung 20 pesos mo na bigas because if you're really sincere kung ano yung gusto mo, ginawa mo na yan day one pa. Ganun lang yun. Bakit may utang pa tayo ng loob sa kanya pag nagawa niya yan? Utangin na. Sama niya kalibutan na. Last question na lang, Mayor.